Magandang gabi. Bayan. Ikaw naman, sinira mo yung intro ko eh. Tang-inang yan oh. Ulit. Magandang gabi, baby. Gagi. Pero okay lang, hindi ko natatanggalin yun. Kasi gusto ko yung raw. Raw feel. Magandang gabi, babe. Tang-inang yan, parang parang whore yung tumatawag sa'yo eh. Hi, babe. May kindot na. Ayun, so I think ngayon lang ulit ako nag-intro, no? Yung intro na may pabate. Nakakalimutan ko na eh, dami ko nakakalimutan eh. Nakakalimutan ko na nga mag-underwear minsan. Nangyari ba sa'yo yun dati? Hindi naman. Hindi naman. Oh, imposible siguro makalimutan. Pero pag nasa bahay lang ako, di ako nag-underwear. Ay! Tamang short lang. Ay, ang hot. The joke. Buklo, puta. Joke. Kalalaking tao. Nagagwapuan sa kapwa lalaki. Tayo na mga meme ni Taguro. Tayo na mga meme ni Taguro. Parang mga ewan. OA na minsan. Alam mo pag meme na pinag-uusapan dito, napaka-easily na maging dated. No, parang okay lang. Di bali na. Tawag dito, yun nga, nagtutwitch na naman yung mata ko. Shit. Stress yan. Hindi, nadidistract talaga ako. Kung magsasalita ako, nagtutwitch yung left eye ko. Ay, parang may parang yung tumitibok na ewan. Parang yung ugat nagbabibrate. Diba fatigue yan ka sa ano? Siguro kakatitig ko sa porn. Kakatitig ko sa screen. Ewan ko. Kasi nakakatulog na ako. Mas maaga pa, 11 eh. Maaga pa yun sa akin. Maaga pa yun sa'yo. Ewan ko, parang ang baby kasi pag gising ka pa ng ng 11 eh. Para sa akin. pero kung lalaki tao natutulog ng 9 body. Joke lang. Gago. Kalalaking tao nagagwapuhan sa mga lalaking naka-shades. Bading. Tayo naging kalalaking tao naka-shades indoors. De, tsaka wala na akong pakialam kung may ma-offend doon na bading. Joke lang naman yun eh. Parang parang ano lang siya eh. Parang banter lang. Parang sus bading. De, alam mo, nagiging term na yung bading. Di ba natin napag-usapan natin? Pero dapat hindi ganun. I mean, pag sinabing bading, parang lang, malambot. Ganun lang, parang malamya. Pag sinabing bading ang gobyerno, bading ang batas, ganun, malamya lang. Hindi lax yung yung implementation, ganun. Tangina, sa kakasabi ko lang, nagtutwitch yung mata ko eh. Kung lalaki tao, nagtutwitch yung mata. Ano ba bang pwede? Kalalaking tao, favorite color, purple. Bading. Pero gagi ako, naging favorite color ko rin at one point, pink. Okay naman ang pink eh. Actually, daw talaga yun? Depende sa complexion mo yun eh. Actually, ang pink daw, masculine color daw yun. Mas bagay siya pag medyo moreno ka. Siguro. Tapos yung blue daw, ang sabi, pang babae talaga yun. Talaga? Di ko... Dati sinabi nyo sa amin ng namin, isa sa mga teacher namin nung high school. Okay. Mind blown kami. Talaga? Hindi kasi siguro social construct siya. Kaya ganun. Naka-pink. Pero ngayon, putas, otin mo kahit anong kulay. Yaman mo sila. Kung bagay naman sa balat mo. Papaniwala kay Taguro, ginulpi naman ni Eugene yun. Again, it's gonna be a dated meme. If you're gonna listen to this 6 months from now. Huwag kayong masyadong matakot kay Taguro. New Year, new you? Naniniwala ka ba doon? New Year, same shit. New Year, same asshole. Mo sa bagong taon mo, anong pinaggagawa mo niyo ng bagong taon? Well, hindi pa naman late para magsabi ng para pag-usapan yung nangyari nung New Year of 2026. Kasi January 10 pa lang naman to. We're recording this January 10 of 2026. Well, hindi ako masaya kapag New Year masyado kasi ang ingay, nabubulahaw ako. Tsaka parang parang nagiging excuse nila ng ibang tao para maging asshole. Alam mo, maging douchebag. Madalas ko ring marinig sa iyo yan kapag may okasyon tapos nagkakagulo. Parang ginagawa nga nilang excuse yung occasion. Diba? Para maging nuisance. Lalo na yung mga nagpapabomba ng motor nilang pangit.
Oh, may naririnig ka pa bang ganun ngayon? Ay, wala na. Pero sana masunog sila lahat eh. Di, alam mo, sino kaya yung unggoy na nagpasimula nun? Kasi anong iniisip niya at mag-work yun para sa New Year? Sino tarantadong nakaisip? Diba? Una, ang delikado ng ang tingnan. Ang pangat pa ng tunog, para siyang gustong matain na umutot. Parang puwet na barado. Oo, parang... Parang ganun, parang gusto niyang matain na hindi. Gago. Tapos nakita mo sila yung nagpapasik laban. Parang mating ritual ng mga kamote. Kaya, nagdidigitan ng puwet ng gano'n, no? nung una ko, parang mga gago, puta. Nung una ko nga nakita yun, na-imagine ko parang dalawang asong pinagmimate. Oo, parang gano'n. Oo, parang pinagdidikit yung mga puwet, ganun. Oo, pre, pag-ututan tayo. Parang mga gago eh. Di ba nga, only in the Philippines? Kaya nga eh, tang-inang yan. Alam mo, hindi siguro... Nakaka-burn out. Sa totoo lang. Magmula episode 1, ang nirereklamo ko yung behavior ng mga tao talaga eh. Particularly ng mga Pinoy. Hindi na magbabago eh. Hindi kasi some things never change. Yun lang yun eh. Some things never change. Tsaka bakit ba? Totoo naman. Sasabihin pa sa'yo, minsan lang naman, bagong taon naman. Putang ina nyo. Gagi, alam mo ba, dyan pa, isa pa yan, nakaka-bad trip yung ganyang mga reasoning. Yung mindset. Kayo naman, minsan lang naman. Yun na nga, minsan na nga lang, nang gagago pa kayo, nang gugulo pa kayo. Nakakaumay. Oo, no? Parang buong taon kayong tinali, tapos nung New Year na sa kayo nagre-wreak havoc. Yun nga eh. Tsaka ito bang mga to, mga estudyante ba? Ewan ko kung kahit anong edad, basta ganun yung mindset sa motor, tangina, sana masunugan ka. Di, alam mo, nga eh, eto may dalawa akong take. Dapat forever iba ng firecrackers. Yes. At forever iba ng open muffler sa motor. Ayan, illegal naman yan eh. Yung open muffler. Oo, illegal yan. Kaya may mga video ngayon na di ba, yung biglang may susugod na police pag may mating ritual sila. Okay. May mga nakita may mga pasaway lang talaga na kumag. Yung parang ginagawang excuse ngayong bagong taon para maging kupal. Yun nga eh. Tsaka kaya yung mga behind the scenes nun, ginugulpi kaya sila ng police? Kasi sobrang pasaway. Hindi, parang wala eh. Nagpabomba ka lang naman eh. Baka kinabukasan, laya ka na. Parang ganun. Siguro, baka ka lang, i-detain ka lang. Oo, detain ka lang. Tanginang yun, nakakainis talaga. Yung fireworks, dapat kahit gaano kalaki, kahit gaano kaliit, dapat considered illegal. Then nakakasira siya ng concentration. Minsan bigla may puputok eh. Boom! Oo, yung mga, lalo yung mga batang walang pakundangan. Oo. Nakaka-bother din kasi may mga bata rin na nakikisali dyan, tapos sila rin yung napuputukan. Ang pangit pa sa atin, ewan ko kung tayo lang ba yung bansa sa mundo na ganito, yung every New Year, may mga napuputulan ng daliri. Ewan ko lang. Diba? Recent nga, may namatay eh. Iyon nga din kasi sa iba parang ang ginagawa nilang celebration, fireworks. May designated area para doon. Tsaka, yun, ang nagpapaputok, mga professional. Hindi yung binibili mo lang sa tabi. Dito kasi iba eh, parang tangin. Kahit sino. Sabi nga ng tatay ko, payabangan na lang naman yung paputok na yan eh. Iyon na nga eh. Nako, tangin. Meron pa nga minsan wala pang New Year. Siguro mga kalagitnaan pa lang ng December. May nagpapaputok na. Parang mga tanga. Pwede siguro tinetesting nila. Pero kahit na. Bobo ka pa rin. Sa mga nagpapaputok pag bagong taon, putang ina nyo. Yan, kind of late to rant about this. Pero putang ina nyo pa rin. Yun nga mayroon talaga tayong problem sa discipline. It's never gonna go away. Wala nang parang wala nang magbabago. Nung nag-iingayan nga nakaraan parang ako naka-burnout. Parang sana matapos na tong na to. Season na to. Ito pala, di ba, ewan ko kung common na ba to sa humanity? Kasi, usually, ina-attribute natin sa isang taon yung shit na nangyari sa atin. Halimbawa, 2019, may nangyari sa yung masalimuot, let's say. Tatandaan mo yung taon na yun as the very masalimuot year. Tapos, forever nang nakatatak sa utak mo na yung taon na yan yung taon na puro kamalasan nangyari sa akin. Hindi mo rin siguro masisi, no? Actually, ganyan din mindset ko noon eh. Parang siguro older, parang unti-unti mo lang natatanggap na hindi, kahit anong taon makakaranas ka ng shit. Yun nga din, no? Pero parang sorry. Go ahead. Pero parang mo yan sa'yo, reminder mo yan sa'yo na kung saan ka nagkamali, para next year, mababago mo. Parang ganun lang. Kasi ako, may mga nangyari sa aking year na na ang pangit ng takbo. Oo. O parang career-wise. Oo.
personality-wise, hindi ako nag-improve ganun. Kaya natatandaan ko yung taon na yun as the shitty year. O mga worst year ko siguro, 2018, 2020 actually. Basta ako, 2016 hanggang 20... tapos 2021, 2023 shit. Ayun. Tapos 2025 shit lalo. Tinan mo, 5 taon, natandaan ko. Ako melame. Pinaka-best ko 2019 eh. Talagang skyrocket ako nun eh. Tsaka 2016, woo, yes. Dami kong pera. Daming trabaho. Daming nabubulunan ako. Nagagawa ang naka-align yung career mo sa passion. Nag-a-align yung stars ko nung mga taon na yun. Tapos pagdating na 2020, gago! Alam mo yung 29 pa ganun ka. Pagdating na 2020, boom! Parang binutatahan ni LeBron James. Parang sinupalpal ka ni LeBron. Ang inang yan. Pero siguro probably coincidence lang naman yun. Hindi lahat naman tayo may shitty year na masasabi. Pero kung naaalalahanin mo, it's not all shitty that year. Pero yun lang, masasabi mo shitty year kasi yun lang din yung tinignan mo eh. Parang ganun. I mean, could you blame me, puta? May lumalabang ka lang ng patas tapos biglang may manggagago sa'yo. Tapos makita mo mga umangat, mga illegal. Nga mga mukhang mga kumimag. Di ba? Mga mukhang killer. Mga scammer. Mukhang suspect. Nakikita mo sila umangat sa buhay na parang di nyo deserve yan. Hindi, kayo eh. Gets kita dyan. Their day will come. Yun na lang yun. Anyway, gagi nga pala, nakikita mo ba to sa sa YouTube mo actually? Or sa IG mo? Nakakagago kasi may mga AI videos ako nakikita na behind the scenes ng mga movie. Pero hindi talaga siya nangyari. Alam mo yung behind the scenes talaga ng movie na hindi nangyari, pero nangyari siya dun sa AI video. Ako din dami ko nakitang ganun. Mostly mga anime na live action adaptation daw ganun. Sobrang realistic, nakakala mo totoo, pero sobrang ganda ng mga karakter, mukha pa ring anime. Kamukha, di ba? Ang galing. May nakita ba nga ako behind the scenes ng Home Alone? Yung movie na Home Alone. Sabi ko, nag-exist ba to? Tapos yung pala AI, nalalin lang ako. Kasi ang galing nag-i-interact sila na parang actor, director. Tapos may mga nag-aayos pa ng set sa background. May cameraman. Sabi ko, what? Seryoso to? Meron nga ako nakita parang isang character siya. Tapos nagsiselfie siya dun sa live action ng One Piece, ganun. Nakita ko to. Tapos parang Jason Momoa, Kaido. Pwede ang galing, di ba? Tapos meron pang nakita yung yung mga Batman from 1960s. Bigla nagkakamayan. Yung nag-selfie siya na video. Tapos, ito, si Adam West. Ito, si Michael Keaton, no? Tapos, nakangiti sila sa camera. Sabi ko, alam mong AI, pero, tanginang galing, Ang creepy. Ang creepy. Ang galing. Kasi kahit mga patay ng tao, nandun eh. Kaya mamahal ng pyesa ng PC ngayon eh. Tangin ng AI. Tangin ng AI yan eh. Abusado sa Mother Earth. Fuck you AI. Eat my shit. Eat my ass, AI. At saka syempre yung AI songs. Ako, dami ko na. Kanina lang papunta dito eh. Alam mo yung mga ginagawa nilang rock version na tas isa lang yung boses. Rock version tas isa lang ang boses. Alam mo yung mga ballad noon, diba, umakanta ni Martin Rivera. Ginagawa nilang rock. AI ba yun? AI yun. Ay, gago. Ano pangalan ng AI na yun? Basta. Kasi pansin mo, isa lang yung boses, diba? Tapos ginagawang background music ng mga TikTokers. Di ba nga last year, 2025, may isang sikat na kanta na tingin ko hindi alam ng mga tao AI generated pala. Yung yung Predator. Predator de Perereca. Ako din eh. 'Di ba? Noong sabi ko ayos to Tapos ni-research ko gago AI song pala. Akala ko old school na na kasi Portuguese yun, 'di ba? Portuguese. Akala ko old school na Brazilian. Akala ko rin. Tapos hinanap ko yung source. Puta, yung totoo palang kanta na yun, yung kumanta mismo, para siyang hip-hop artist. Hardcore hip-hop pala siya. Para siyang hardcore hip-hop artist ng Brazil. Tapos yung lyrics ng kantang yun, which is fucked up din. Bastos pala. Tungkol siya sa gang rape. Tangina, sabi ko, ang malupit pa nito, pinapatugtog siya sa kasal, sa birthday ng bata. Diba, ganun ka din sa mga tao sa AI ngayon. Kasi sobrang catchy talaga. Kahit ako natuwa ako, ayos to
Du Nois Fotanela. Tangina, di ko natutuloy. Nag-gang-rape pa lang. Oo. Kasi ano ni, me, you, we will fuck her. Parang ganon. Yun yung lyric, yun yung translation. Roughly, yun yung translation. Parang susunod-sunod sila dun sa babae. Yun yung kwento sa kantang yun. Tapos, ginawa siyang upbeat Brazilian song. Oo. Fucked up Nung research ko, na-horrified din ako. Tangina, natuwa ako sa kantang to. Ang galing Nung sa kasal ng pinsan ko, pinapatugtog yun eh. What? Oo, gago. Paulit-ulit pa. Tapos sabi ko, gago, di ba nila alam yung meaning ng kantang yan? Natuwa lang sila dun sa song eh. Sa mall, pinapatugtog yun. Oo, sa TikTok. May nadaanan akong appliance store. Yun yung song eh. Yung Predador de Perere. Yun nga rin sa office namin, sasayawin daw nila. What the shit. Oh, no. Gano. Oh. Hindi na ako magugulat kung sinasayaw sa TikTok yun. Dami na nakaraan. Yun yung source actually, yung TikTok eh. Tapos kinalat lang. Anything na nagtatalan sa TikTok, sisikat eh. Oo, men. Iba talaga yung reach ng TikTok eh. Yung TikTok sa Amerika, alam ko parang iba na yata yung may-ari nun. Hindi na yung sino yun? Hindi ko matandaan eh. Pero whatever. pero yung may-ari nun, American company na. Basta malaking company. Okay. Parang Zionist sila. kasi syempre, gusto nila i-control yung yung narrative eh. Okay. Sabi ko, I don't know how you think it's gonna be a win for you, but good luck. Siguro. Tsaka di ba nila naisip yun kapag minonopolize nila yung mga, TikTok, Facebook. Tingin ba nila, hindi iboboycottin yan ng mga tao tapos lilipat sa ibang platform? Di natin alam. Maybe time will tell. Mahirap kasi. Kaya sabi mo kanina, their time will come. Only time will tell and their time will come. Ganon. May justice din soon. I don't know, man. Nagiging cynical na ako everyday. Yun nga. So, I think it's better if we don't blame everything in one year. Yes. But blame the event. Fucked up lang na. Sobrang fucked up ng humanity ngayon. Oo nga, tsaka dapat mag-party na lang tayo eh. Thailand ako eh. Siguro sa mga ngayon, sa mga tugs na club, siguro kanta yan, no? Malamang. Kasama yung Predador de Perereka. Ewan ko. hindi kasi gago, hindi malabong mangyari yun. Sobrang niya, parang mapapasayaw ka talaga. Napasayaw nga ako sa upuan ko eh. Ayos ito Tsaka yung I got sugar, sugar on my tongue. Tyler the Creator. Video niya, gawagano siya. Alam ko nag-trend yun yung kantang yun last year din eh. Kasi Tyler the Creator yun eh. So syempre, ayun. Ngayon ko lang napanood yung music video na. What the fuck? Anong nangyayari, man? Like sugar on my tongue. Your body is so sweet. May katanong siya eh. My Humps na Black Eyed Peas. Oo nga. Black Eyed Peas to. Yung My Humps ng Black Eyed Peas. Nung una ko narinig, to remix? Akala ko nga remix din eh. Kasi katunog halos eh. Tapos biglang kumanta, ay, puta, to? Ito yung beat niya eh. Tigdak. Tsaka sa umpisa. May gawa ganon. Tanga na, what you gonna do with all that junk? Oo nga eh, katunog talaga eh. Tsaka ba't may mga ganong rapper biglang nagiging horny yung era nila minsan? Oo nga iba naman yung rap ng Tyler the Creator dati. Tanga na, gusto ko yung mga kanta nun, tapos biglang, ano tong sugar on my tongue? Tapos pinakinggan ko, ay tangina parang gago. Tapos dun sa video pa na yun, naka-gimp suit siya. Oo nga. Mukha kang bitch nun eh. Ano nangyayari? Noong una ako nakakita ng gimp suit sa GTA. sa Grand Theft Auto. Sa Vice City meron. Meron ba nun? Alam ko wala dun eh. Sa San Andreas. Sa Grand Theft Auto San Andreas. So sabi ko, bakit yung weapon niya mahabang titi? Na kulay pink. Ano nangyayari? Gimp suit pala siya. Hindi ko talaga maintindihan. Tapos yung pala, yun, parang para sa mga submissive na lalaki na nasa dungeon. Ganun. Basically, wala kang respeto sa sarili mo. Sex slave ka. Ganun. Sex slave ka, gimp suit. Tanginang yan. Tyler the Creator. Pero, sa porn ng Pinoy, parang wala naman ako nakitang ganun. Wala namang quality porn yung Pinoy. Kaya nga parang CCTV lang yung porn eh. Hot take. Sige, Wala namang quality porn ng Pinoy. Pakiulit, ang tumatawa. Wala namang quality porn ang Pinoy.
Walang quality porn ang Pinoy. Mostly scandal style, di ba? Scandal ng mga artista. Pero masasabi mong quality na porn star, parang Oo nga, wala. Oo. Hindi na magpapanggit ng pangalan. Pero magalit na kayo, I don't give a shit. Ito honestly, as grown men, seryoso to yung mga artista ng Viva Max, kapag sila yung porn star natin dito, pasok talaga. Hindi naman. Marami sila magaganda talaga eh. Nasa porn category bang Viva Max? Parang softcore, no? Softcore sila, Hindi sila yung all-out porn na may production na yung camera nasa etis ng lalaki. Walang ganun eh. Pero kung sila yung mga nasa Pornhub, ay panalo yun. Pero hindi naman sila aabot sa ganun eh. Parang tingin ko ayaw nila kasi ewan ko, parang nakita nila stepping stone lang nila yun eh. Tapos mag-aartista sila later. Sa Viva Max. Tsaka wala lang. Parang nung kasi di ba may mga meron dito na na porn star talaga yung nagpapakita ng lahat Pero wag na pangala. Yung SS. Si SS. Pa talaga. Mukha siyang lalaki. Hulaan niya. Alam na nila yun. Pangalan niya is ewan ko parang parang tinitigas ako sa kanya, may sakit ka sa utak. Parang may problema sa'yo, gano'n. Marami nga nag-shit sa kanya. Marami nag-shit sa kanya online eh. Hindi to hot take controversial take. Actually, hindi na yan hot take eh. Pero parang kahit naman, ewan ko, yung mga rational mag-isip yata. Painom nga muna, gago. Hindi, hindi lang, akala ko nung una nag-iisa ako sa opinion na yun eh. Dati nireklamo ko na rin yan dito eh. Parang bakit siya yung parang standard? Sabi ko, wala na bang iba? Hindi, seryoso Ayun nga naman eh, kasi tatabihan mo ng isa pang S, si SH. Oo. Hindi, isa lang pangalan nun. Kaya nga. Yung siya. Ayun. Siya, Hindi kasi objectively, hindi ko sinasabi to as a perfect person. Hindi ako gwapo, okay? Hindi naman, Hindi ko sinasabi ang gwapo ko para sabihin to. Pero to be honest lang talaga, hindi ko lang gets yung appeal eh. Parang ang weird eh. Tsaka marami ako nakita mga opinion ng mga lalaki, babae rin actually. Hindi sila nagagandahan. Pero may mga market naman siya kaya parang sige na. Sa'yo na yan. Tingin ko kasi kung hindi ka patok dito, patok ka sa labas. Kung hindi ka patok sa labas, patok ka dito. Siguro patok siya sa labas kasi kita mo na yung mga foreigner dito na may di ba? May exotic tastes. Hindi ako nag-shit sa nila, sa taste nila. Bahala kayo. Pero I think we can all agree na alam mo yun, hindi lang talaga on par. Diba? Hindi lang pasok. Slow. Tsaka alam mo, yung mga ganyang tao kasi malakas yung party life nila eh. Kaya marami silang network na may network silang nagigain. Yan, mga pornstar dito na Pinay. Tsaka, eto ba pre, kapag pinag-uusapan ba natin ng porn dito, na-off ka ba? Hindi. Seryoso? Lang. Tanga ng mga adults na tayo eh. Wala namang kaso dun. Hindi kasi may isa tayong may nakausap ako na nakinig dito sa episode, isang beses lang. Na daw siya dun sa usapang porn. Sabi ko, bakit? Parang Hindi, siya? para siyang ano bang tamang term dun? Para siyang nailang. Bakit? Hindi ko alam sa kanya. Lalaki, babae? Babae. Takang-taka ako. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, what? Natural lang yun sa kanila. Ito nga understood naman. Kapag kinakausap mo, kapag lalaki nga naman, kausap mo babae sa porn, kasi hindi open-minded yun. Baka isipin niya, may something. Baka minamanyak mo siya. Gets ko rin baka natetreten Pero kapag tayo, pinag-usapan lang natin, at narinig lang casual talk lang naman to. Baka tayo pinag-usapan natin porn, tapos narinig ng iba, babae o lalaki. Problema nila yun. Narinig mo nakinig ka diba? Tsaka hindi naman magre-revolve dun yung usapan natin. Nadaanan lang. Nadaanan lang kayo. Yun nga. Ikaw ba pre, nakapag-party ka na ba dati? Yung as in tugs-tugs? Pag mga Friday night, kasi galing office, parang tara, nagayayaan. Tapos ang ending ako yung tulog. Nakaka-exhaust siya, di ba? Nakakapagod. Nakaka-drain ng energy din. Nakapasok ako sa ganyan. Actually, one time lang nung college. One time lang talaga. Tapos, nung una masaya, tapos biglang maya-maya lang, ayoko na. So, siguro na mga first phase ko nagtatrabaho, yung mga after graduate ko ng college, masaya pa Pero pag nagkakaedad ka na, puta, di mo na ma-appreciate yung ang lakas ng music tapos nagkwekwentuhan kayo. Oo nga. Yun yung nagsisigawan kayo. Ay, si ano? Oo nga Ano?
Di ka na marinig. Oo nga, nagkakasigawan pa kayo para kayong mga gago. Para kayo nasa helicopter, tapos nagsisigawan kayo. Tsaka ewan ko, di ko na na-appreciate yung mga ganun lugar. Mas gusto mo na kasi yung katahimikan. Oo, casual lang. Yung parang... Oo. Gagi yung ito, yung social battery natin, sobrang nag-decrease. Siguro siguro habang ilang beses ko na nababanggit na nagkakaedad no? Nagkakaedad ko, mas lumilit yung social battery mo Yun nga, parang... Mas mabilis na siya malobat. Masandal ka lang, tulog ka na. Ganun na ako parang sandal muna ako. Mga trentahin, yung mga trentahin dyan. Mga trentahin na. Hindi na na-appreciate yung mga ganong lakad. Oo nga. Naiilang ka ba kapag tinatanong yung edad mo? Hindi naman. Proud ako sa edad ko Proud ka? Oo. Ilang taon ka na ba? 25. 18? Ano? 25. Oo, proud ka nga. Nasabi ko na to dati pero baby face ka kasi. Ang cute mo nga Kung lalakad tao, pinipisil yung mukha ng tropa. Buddy. Gago ka, nga, no? Kaya ako nagpapabalbas Hindi ako cute. Hindi ako baby, may bigote nga. Hindi ako baby. Kita niyo naman, may balbas Ako rin nagbibigote ulit ako na-miss ko Pero baka ahitin ko ulit to, nakakairita minsan Ako tamang trim lang. Kapag nakakain mo na. O kaya, minsan nga wala pang nangyayari, parang ang kate. Tsaka yan dito, minsan umahaba, parang nakakain parang paan ng ipis yung nasa nguso mo. Yung maraming pa. Meron nga yung escoba talaga na bigote Oo, grabe yun. Talagang natatakpan na yung upper lip. Di ko carry yung gano'n. Ang hirap kumain. Nakakairita. Ganun ka ng ganun siguro. Oo. Yung gagawin mong suave. Yung parang Italian style. Pag umahaba siya, gugupitin ko lang. Ganun nga. Dati ginagamit ako pa ng razor Kaso ang pangit ng pagkaka-razor. Mas maganda pag trim ng tsaka nakikita mo kasi. Yung gunting lang. Yung pubic hair mo, sinashave mo ba yun? Oo naman. Anong secret mo? Secret? Winawax mo ba yan? Hindi, safeguard lang. Gago. Winax mo no pubic hair. Sakit nun, tangina. Siguro pag ginawa sa akin yung sisigaw ako into oblivion. Putang ina mo! Alam mo yung meme nung nagdodota? Putang ina! Putang ina mo! Yung classic na meme. Meron pang isa dati yung classic na meme na yung pinagtripan siya ng kuya niya. Tapos biglang natakot siya. Putang ina! Putang ina! Ayun! Tsaka yun siya, syempre, si Jepoy Dizon. Pero corny na nung kay Jepoy Dizon. Kaya lost meme siya Oo nga. Hindi siya nahanap Oo nga, parang hindi nga. Galing nga niya magtago Walang nag-investigate. Baka nag-ibang bansa yun. May chance na ganun Yung paghahanapin mo yung mga sumikat na meme. Ginagawa yan ng mga dito, di ba? Mga TV shows. Yung mga Jessica Soho. Kay MJS. Kay MJS na yan. Putang ina. Ang normie, no? Inang kay MJS na yan. Parang sukatan ng fame dito pag naka-feature ka sa kay MJS tsaka Tulfo Meron tawag dito. Ibahin nga natin usapan natin. Ito pala, anong tingin mo sa sa fine dining? Kasi pag nakakakita ako ng ganyan, halimbawa sa mga movies o kaya kahit saan kahit sa actual sabi ko, tangina, nagpa-fine dining ka, nabusog ka ba dyan? Tapos ang katwiran nila, hindi ka naman dapat mabusog, titikim ka lang. Di ba nakakagutom lalo yun? Tsaka parang gumastos ka ng malaki for less. A piece of meat na kesyo may ginawa silang process. At the end of the day, pag tinain mo yun, mabaho pa rin. Kaya nga Di, para sa akin, bullshit yung fine dining. Kahit ano pang sabihin mo. Kasi ang katwiran ng iba dyan, maliit, kapirasong salmon. Sasabihin nila may konting may budbud ng gold. Gold pala ba't ko kakainin yung gold? Benta ko na lang, di ba? Alam mo yun, yung mga reasoning nila parang gusto nila kasi maging poshy, classy, ganyan. Siguro pag mayaman ka, magigets mo yung fine dining. Kung mayaman tayo. Probably hindi rin. Talaga? Para sa akin, dog shit Parang gusto kong kumain. Ayokong tumikim lang. Di ba? Nakakainis Yun kasi yung point nila dun Inom ko pa ng wine na kaya siya 1960s pa daw. Hindi. Yung wine daw, 17th century pa. So fucking yung wine daw, panahon pa ni Shakespeare. Talaga?
Talaga? Ito pong wine na to, isa sa mga ginawang wine ni Papa Jesus. Water po talaga siya, it's ginawang wine ni Papa Jesus. Ito pong wine na to, inihian to ni Gat Jose Rizal. Inumin niyo po ito bilang tunay na Pilipino. Mga ganong dog shit na reason eh. Inumin niyo to bilang tunay na Pilipino. Ito pong alak na to, dinuroan to ni Juan Luna nung siya ay nabubuhay pa. Amuyin niyo po. Di ba po amoy laway? O diba, ang baho. Yung baho po na yan ang laway ni Juan Luna. Siya lang po ang may laway na ganyan. At hinalo po namin ganun sa... magbenta eh, no? Oo, at hinalo po namin sa napakasarap na ubas. Mga ganong shit. Na tinapaktapakan. Pinagpawisan ng ating mga ninunong Pilipino. Ganyan. Isa sa mga umapak si Jose Rizal. Basta nakakaano talaga, nakakabuisit. Para siyang parang siyang thrifting. Oh, pero mas mas angat ng konti. Para siyang ukay-ukay. O medyo scam. Hindi sa akin lang yung fine dining kasi siya para siyang testing of your patience. Kasi una ang tagal lutuin. Oh. Pag sinerve sa'yo parang gusto mo nang kumain. Tapos kailangan meron pa siya ng mga etiquette, gano'n. Oo, yun pa. Pagtapos ka na daw yung fork tsaka knife, gaganon mo sa lamesa mo. Oo, kailangan naka-cross. Para masabi you're done na. O para masabing ka daw, aristocratic ka, sibilisado ka. Ulul, gago, scam to eh. Yon. Alam mo yung mga nagpa-fine dining, yung mga kurakot. Hindi yayaman ng ganyan yan nang walang illegal eh. Sa Pilipinas, tangina. Then tsaka yung pricing nila, parang gago ang puto. Wala yung sa ano bang resto to, yung Wolfgang. Oo, parang gano'n. Yung steakhouse ng Wolfgang na sobrang mahal ng... Hindi naman fine dining yung Wolfgang, di ba? Hindi naman. Pero restaurant talaga. lang siya, overpriced shit. Oo nga, yun nga eh. Minsan nga kapag may mga overpriced na meal, sabi ko, tangina anong criteria nyo para presyuhan ng 5,000 yung isang kapirasong karning yan? Niluto po yan ng pinaka-pogi naming chef. So? Pakialam ko sa putang inang chef mo. May ba niya yan? Tamod niya? Bakit pag kinain ko ba to, popogi din ako, tangina mo. Utang inang yan. Oo nga, hindi. Niluto po siya ng pinaka-pogi namin chef. Wala akong pake. Bakit pag kinain ko to, popogi rin ba ako? Ina mo. Putang ina mo. Nakakagago, di ba? Yung fine dining. Meron pa ako gusto i-run sa fine dining eh. Yung mga sinaserve nilang yung itsura ng plato mo, tanga na parang gano'n lang parang pinarapirasong ganyan lang. O yan, yung celery, o ito yung salmon mo, o ito yung kapirasong tinapay. Tapos ginanon na sauce. O yung... ginanon na kutsara. Para mo social. Oo, sabi ko, ano bang sense nito? Kasi kung normal, kung average person ka, average Joe ka, mabubullshitan ka eh. Kagaya ko. Mga regular lang tayo na tao eh. Di ko rin magets, pero di ko naman sila hate. I don't hate it actually. I'm just annoyed. Annoyed lang ako. Parang, convince me. Yun lang naman eh. Di ko afford kasi kaya. Actually, ako hindi ko rin afford yun. Kasi, ganun pero kahit afford ko yun, parang hindi pa rin eh. Kahit afford ko rin eh, parang, pambili ko na lang ng kotse to. Ganun. Pambili ko na lang ng kung ano man. Gadgets, perhaps. Nalala ko yung nag-trending. Si Tony Fowler. Yung pumunta tayo sa fine dining restaurant. Tapos? Napagalitan niya yung mga anak niya kasi kumakain daw sila sa fine dining. Tapos mga asal squammy. Parang hindi ko masisi yung mga anak niya. Parang, hindi, tanga kasi gusto mo kumain eh. Ba't nandito tayo? Oo nga eh. Di ba? Nandun ka nga lang para tumikim. Hindi ka doon para lumamon. Ito naman, usapang lamon. Yung buffet ba? Tingin ko okay naman ng buffet for the most part. Pero para sa akin, ang buffet ngayon, huntahan ng mga dayok-dok. Tangin lang yan. Alam mo, last time magbubuffet sana kami ng friend ko. Tangin na boy, ang haba ng pila. Diba? Putangan. Pumunta kami doon 1:00. After lunch na yun eh. Ang haba ng pila, makakakain pa yata kami mga 4:00 pa. For lunch, 4:00. Gago. Tsaka sa Pilipinas ka lang makakita ng mga takaw tingin. Oo nga, oo. Yung haba ng pila, tsatsagain, ganun. Tapos pag pumasok po, kuha dito, kuha doon. Pagdating na doon sa upuan na nila, kumakain na sila, hindi ko ayaw busin, sa'yo na lang. Putang ina mo. Dapat sa'yo, pakulong eh. ako naman nga yung magrarantungol sa buffet. Sige.
Ugali lang na ano, yung parang tangina nyo kasi, napakadayok-dok nyo. Oo nga. Hindi kasi ang rule sa buffet, kailangan saglit, konti lang muna kunin mo. Oo. Konti lang muna yung kainin mo. Sa dami ng pagkain dyan, kahit pa isa-isa lang kuha ka, tikman mo lang. Oo, kasi sila, ang ginagawa nila, baka maubusan ako. Yung ganong mindset nga na parang, mali. Yung, utog na utog makakuha, parang mga gago. Oo, dami ko na witness na ganyan, round 1 lang sila, hindi na nakatuloy. Oo, diba? Tingin na, pumila ka ng matagal para lang maimpacho, para kang tanga, diba? Kaya nga nandun ka nga para maka-unli ka Dapat diba? May dapat bawat buffet dito sa Pilipinas may nakalagay na etiquette. Proper buffet etiquette. Oo. Wag kupal. Hindi nila babasahin yun. Diba? Tamad magbasa Pilipino Tsaka yung mga tawag dito yung mga condiments, yung mga side dish. Ay, dude. Parang, utog na utog silang ubusin. Oo. Tapos makikita mo naman sa table nila, hindi naubos. Oo, gagi. Nakakabwisit. Naalala mo, di ba, nagmarugami udon tayo? Oo, tayong tatlo. Yung asar na asar ako nun Tangina mga to. Mas mahaba pa yung tinambay nila sa condiments kaysa dun sa mismong counter. Para silang mga gago. Lalo na yung yung shave na manok ba yun? Yung side dish yun, di ba? Pinipilahan, puta, inuubos. Puta, sa'yo na lang sana kinuha mo. Di ka na umorder. Gago, sana yung sausawan, binulsa mo na. Oo, kaya napatay gutom. Bad trip nga rin ako nun kasi sorry. Nung naka-order na tayo, di ba? Uy, walang condiments. Tinanong ko pa yung isang server kung kailan ba may condiments. Hinahanda na daw. Puta, nung dumating na yung condiments. Nagsuguran yung mga dayok to ko. Kala mo Shit, baka maubos. Putang ina mo. Kala mo mauubusan Bilaukan ka sana, ina mo. Ugali ng ibang tao talaga dito yan. Kahit yung kahit yung gravy, babalik tayo na pag-usapan na natin dati, pero hanggang ngayon talaga makakihingi pa ng extra plate para sa gravy. Oo nga Ganun ka kapatay gutom. Nakakaloko nga napansin ko mahilig talaga tayo sa sausawan. Mahilig sa libre. Oo, libre kasi yun. Libre, kaya inaabuso. Oo, unli kasi yun. Matayok-dok. Oo. Kaya nga we can't have nice things hindi ito. Kasi pag binagbigyan mo ng nice things yung ibang mga Pinoy, abusado, nagsasuffer yung ibang matino naman. Yung mga lumalaban ng patas. Oo, yung mga kagaya ko na disiplinado naman talaga. To be honest, disiplinado talaga ako. Tsaka hindi ako gago. Ba't hype na hype kayo sa gravy ng KFC? Di naman masarap. Hindi, tsaka kahit sa mga ihawan, na-witness ko to binabakuran ng ibang customer yung sausawan. Para mga gago, Tangay na pre, inumin mo na, tunggain mo na, gago. Dala ka baso next time, ina mo. Dala kang thermos ha, uwi mo na yan. Kasya sa aqua flask mong peke, ina ka, dayok-dok. Siguro kung libre lang, siguro kung yung self-serving din ng gas sa gas station, baka busuhin din Gagi kung libre ang gas, tang inaboy. Lahat tayo full tank tapos nag-aaway-aaway tayo. Nagpapatayan sa gas station, mga tanga. Hindi kasi alam mo, ang libre kasi, minsan lang naman. Yang minsan na yan, nagkukos pa ng disaster yung mindset na yun, minsan lang hindi, putangina mo, maging ka pa rin. Yung minsan, yung... Have some fucking courtesy pa rin. Tsaka kapag sale. Oo. Asahan mo na Well, minsan pag sa sale, may disiplina pa ako nakikita sa mga mall. Pero maraming tao. Di naman to the point na nag-aaway. Lalo pag December. Yung pag December talaga, choke Para ka macho-choke sa crowd. Ako lang ba, habang tumatagal, mas hinihit ko yung December. Ikaw na si The Grinch. Tumatanda ka gastos, stress sa biyahe, pressure sa season ng mga buraot. Yun nga, galit ka lang sa lack of etiquette. Doon ako naasar. Alam mo, iniisip ko, baka yung lack of etiquette natin, nag-root siya dun sa natin sa matagal tayong inoppress. Sa genetics ng tao talaga. Hindi din naman sa genetics. Tingin ko sa, yung matagal tayong inoppress siguro ganun. Technically ako, kalahating oppressed. Tsaka sa corruption. Siguro ganun. Kaya kapag may ganyan, may mga libre, may mga... Discarding Pinoy to. Hindi, kupal ka. May mga may mga... Kumbaga nakahanap sila ng way para naman. Kahit paano magkaroon makalamang man lang kahit magkaroon ng comfort. 'Di ba nga sinasabi mo to noon? Pinipilahan ng comfort sa Pilipinas. Pinipilahan ng comfort. So sobrang fucked up ng bansa na to, pinipilahan ng comfort. Dapat ang comfort given na yan it should be
should be distributed equally. Natural aba, socialist. Ay, socialist ba tawag doon o communist? Parang halos ganun. Joke pero lang. diba, dapat ganun. I think it's not gonna change kasi masarap ang masarap manggagoy, alam mo yun. Masarap ang parang ang nakasuntok at nakatakbo ng malayo agad. Ganun yung pero ang feeling. balik, kung nakalamang ka nga pero di mo naman naubos. Kumbaga sa buffet, sige, naubos mo yung nandun. So, kung nakain mo na-realize mo, di ko pala kayang ubusin. Nag-suffer ka din, na-empacho ka din, king ina mo. Yun nga din. Di ba? Tama naman. Kaya siguro dapat may limit din tayo sa kinakain natin. Parang yung sa mga sinaserve sa 7-Eleven, grabe. Ito naman ang kikinang sisig yan. sa 7-Eleven talaga grabe. Hindi ko sinisisi yung mga nagtatrabaho doon. Yung mismong yung establishment lang dito sa Pinas in particular, grabe. Kasi last time dumaan ako doon kasi kailangan ko ng quick bite. Kasi pagod ako, kakalakad ko ganyan. Nag-stop over ako saglit. Wala akong napiling food kasi nakita ko ang liit na ng box. Di na nga masaya. Para kang kumain ng lang, parang 3 subo tapos na. Tsaka parang na siya, wow ulam. Yung wow ulam mukha nga siyang dog food, ganun. Tsaka lumit yung box ng sisig nila. Nakakaano nga you're paying. Nakaka-disappoint. Kasi nga yung nakakainis kasi doon sa 7-Eleven, yung expectation versus reality. Yung ang ganda sa picture, pag binili mo, what the fuck? Boss, gusto ko pa sa Uncle John's Yung Uncle John's. Yung chicken nila masarap. Malaki din. Oo, kahit pa paano. Hindi ko lang trip masyado sa Uncle John's yung mga nila, yung mga bowl. Hindi yun. Wag yun. Maliit yun. Ang liit. Bitin ka dun. Bitin. Okay naman sana, pero bitin. Yung chicken meal nila masarap. Gumasos ako ng 100 plus. Sabi ko, ito lang yun. Oo. Nanlumo ako ng malala Tanginang yan. Yung nga yung expectation tsaka reality hindi nagtutugma. Sa mga ganun kasi nila binenta sa iyo na pag binili mo to ito itsura no. Yun. Tapos nung nagbayad ka na binigyan ni si actual na item. Voila, joke lang. Yung kaya nga naisip ko baka yung yung food service or food industry medyo ini-scam tayo. Napansin ko mabubusog ka na sana. Hindi rin sa ini-scam ka pero ngayon kasi meron talagang unspoken crisis na nangyayari. Siguro nga. Unspoken, anong tawag doon? Parang unforeseen. Ewan, kahit nagigits kita, tama ka naman. May nangyayaring crisis na no one talks about. Parang ganun. Yun nga din, uncomfortable reality rin siya kasi putang ina, yun parang basic need mo yun dapat nga hindi tinitipid sa pagkain ng mamamayan. Nakakainis nga Fucked up na ng bansa kung yung pagkain natin binabawasan. Pero ganun pa rin yung presyo. Ang dami ko nakitang ganyan sa Reddit nung nagbabrowse ako last time. Madalas nila ireklamo yung chicken, yung size ng chicken. Lalo na sa Jollibee, tangina ng Jollibee na yun. Bakit? Ano nangyari? Nakikita mo kasi sa ibang bansa, ang lalaki nila mag-serve, yung mga branch nila sa ibang bansa. Pagdating dito, ito na yun. Ay, gago. May nakita ako nun parang foreign na siya, mukbang siya ng Jollibee sa bansa nila kasi may Jollibee dun Look at this chicken, it's so big, blah blah blah. So parang, tangina, ba't dito iba? Alam mo ang ironic nun kasi ito yung source Filipino brand yan ba't pagdating sa atin, tinitipid tayo? Oo nga ang harsh nun ang bastos. Kaya, baka naman kasi mas mahal dun, hindi kaya? Ewan ko, siguro sumura yung ingredients dun. Ewan ko lang. Hindi kasi ako, I'm looking at it from a consumer standpoint. From a consumer's point of view rather. Sorry. Ayun nga, kasi ako hindi ko intindihin yung economics niyan. Intindihin ko yung item o yung product na mare-receive ko. Kasi nagbabayad ako ng tama, di ba? According to your pricing. Tapos ito lang mare-receive ko. Di ba kaya ayoko muna kumain sa Jollibee, nakakabuisit Okay lang. Kumbaga mo yan decision mo yan Nothing wrong about that. Yun nga. So, ano ba to? Teka. Eto, I have a hot take. Again? Yes, another hot take. Do you think celebrities who marry politicians should be prohibited? Hindi na. Siguro parang na rin yan Parang pinagbawalan mo naman silang mahalin kasi sino yung gusto nilang mahalin. Wala akong pake. May dito merong conflict of interest dito Hindi naman. Okay lang. Sa akin, ayos lang. Basta huwag lang silang gagawa ng masama.
Alam mo, eto nga. Huwag lang sila magpa-power trip. Eto nga. Oh, sige. Alam mo naman yung power balance dito, di ba? Okay. Yung isa may power din. Yung isa may clout. Pag pinagsama mo. Pag pinagsama mo, unstoppable. Di ba? Kaya nga sabi ko, parang may mali. Oo nga, nandun na tayo sa part na nagmamahala naman sila. Pero totoo, wala akong pakialam dun eh. ang problema ko dito, yung nila, yung conflict nila, na parang may imbalance dito na kailangang i-meet natin. Alam mo yun, kailangan pag-usapan. Okay. O parang may something lang na off para sa akin. Kahit dati pa parang na ako dyan parang kasing sa yan eh. Parang nung mga dati pa, yung mga yung monarchy, gano'n. Yung parang sawahin niya to kasi para makagain siya ng power. Parang gano'n. Yes, parang gano'n. Teka, hindi pala to take. Ano lang to, hindi pala hot take to. Parang sinabi ko lang yung opinion ko talaga. Parang, balik tayo doon. Parang para lang mga influence sila. Parang gano'n. Yun nga. Ganun ba yung sinasabi mo? Oo, kasi both influential. Tapos madali sila makapang-uto. At actually, totoo na eh. Nangyayari din talaga eh. Dito nga lang eh. Oo, yun ba? Kaya tumakbo, ay, asawa niya na yan. Mabait yan. Tinulungan ako niyan dati. Oo, yun nga. Tsaka ang cynical kaya kapag tinitingnan ko, politician tsaka actress, come on, man. Come on. There's something going on here. Come so, ba't yung mga politician dito, parang untouchable, no? Parang di dapat public servant kayo eh. Ba't yun parang, nga. Ba't parang kayo yung yung Diyos? Yun nga, lang ako, parang yun lang yung napapansin ko. Parang something's up here. Parang hindi ko gusto to. May naaamoy akong bullshit. Parang recipe for disaster. Tinanong kita hindi pala yun yung take. Tinanong kita, do you think it should be prohibited? Ayun. Dapat pala sinabi ko, should be prohibited. Yun, do politicians who marry actresses siguro i-limit. Ewan ko. Well, hindi, pag nilimit mo, mayroon pa din eh. Lulusot pa rin kasi nga may power sila. Para sa akin lang, yung power lang talaga yung parang nakakasilaw eh. Parang meron siyang glaring issue. Alam mo yun? Okay. Na hindi natin ma-pinpoint kung saan. Yun nga. I don't know, maybe it should not be allowed by the law. Kasi siguro kung bibitawan nyo ng isa sa inyo yung power niya to be with someone. Siguro magandang gawin dyan. Halimbawa, si politician tsaka si actress na-attract sa isa't isa, gusto magpakasal, gano'n. Yung isa sa inyo, bababa sa power niya. Para walang sinong magsasacrifice na magiging full-time normal na tao. Regular guy lang. Regular girl lang. Ganun. Magiging housewife. Thanks, you just made my point stronger. Para lang sigurong maiwasan sa misleading yung tao. Hindi kasi para sa akin, talaga, ulitin ko lang, cynical talaga siya tingnan. Kahit saan mong angulo tingnan, may mali. Kasi parang monarchiya yung dating eh. Parang monarchy. Parang, kailangan pakasalan ko yan kasi may power. Ganun yun eh. Kaya ako to inasawa kasi sikat. Yung kasikatan niya, makukuha ako, maraming boboto sa akin. Parang ganon. Exactly. It's basically not love anymore. It's business. Parang sa office parang sa office kasi may rule na bawal yung office relationship eh. Ay, talaga? May mga ganong office. Kung na-discover ng admin o yung isa sa inyo magre-resign. Ganon? Parang ganon. Dapat ganon. Kasi naman, ba't kayo naglalandian sa office? Kaya nga, putang mga gago pala kayo eh. Tsaka bakit sa office? Doon ba kayo nagdudugjugan sa office? Brothers. Kakaunod mo ng porn yan eh. Hindi. Yun nga, parang lang, sa akin lang naman yun. Pero siguro may point niyang sinabi mo na prohibited, pero kung talagang gusto nila isa't isa, yung isa sa inyo, umalis sa kung ano man yung trabaho niyo. O kaya yung isa sa inyo, mag-disconnect sa internet. You know what I mean? Huwag ka na mag-social media. Halimbawa, mayor ka, bumaba ka sa posisyon mo bago mo siya mapakasalan. Low-key. Parang gano'n. Kaya after ng term mo, huwag kang tatakbo. Yun nga. Tangina, what if everything is just a show? Alam mo yun? Parang The Truman Show. Parang we're just living in a Truman Show. Parang lahat pala to play lang. Tapos side character pala talaga tayo. Tapos hindi ka mabubuhay kapag hindi connected sa internet yung buhay mo. Gago ang sagwa nun. Actually, dapat binabawasan talaga natin ang internet sa katawan. Gago, alam mo, nakakatangay. May mga iba akong nakitang gadgets. Dati pa. Ewan ko lang kung nag-exist pa ngayon. Tangina rice cooker, kailangan nakakonect sa internet para gumana. Diba? Parang ang bobo. Ang absurd. Tas hindi ka ba marunong mag-manual na saing? Bobo. Sobrang bobo mo naman. Kung hanggang ngayon, hindi ka pa marunong magsaing ng manual. Dude, what if everything is connected to the internet?
Fucked Diba? up nun, man. Paano kung mag-crash yung internet? Yun nga di nag-shutdown din yung buhay mo. Shutdown ng civilization natin. Diba? Aircon mo connected sa internet para gumana. As in, hindi na kuryente, Paano internet. tas ang internet mo converge. 3 Mbps lang. Patay ka. Diba parang, meron pa nga, siguro, ref connected sa internet. Sobrang tanga na nun. Ang tanga na nun. Sobra. Ang absurdo. Tipong hindi gagana kapag walang wifi. Ganun. Kukonek mo sa wifi, then taas ng bill mo sa internet nun. Hindi naman, fixed lang yung price. Feeling ko makakatipid ka nun eh. Pero ang sa kuryente. Hindi, wala nang kuryente as in internet pero lang. Tanga nun. Pero ang tanga nun, diba? Tsaka parang hindi ko makikita. Tsaka internet dito sa Pilipinas, hindi ka makakarelay dito. Hindi siya possible dito. Pero dati kasi may mga ganyang gadgets eh. Parang hindi siya magpa-function fully kapag hindi connected sa wifi. Tapos tinatawag pa nila yun, di ba? Smart TV, smart ref. Yung mga ganon. Parang hindi. Ano naman yun? Talagang mayroon talagang power supply. Pero yung iba kasi, mayroon silang battery. Pero kailangan connected siya sa wifi para gumana. Di ba? Napakatanga, Diyos ko. What if kotse mo kailangan connected sa wifi? Ano bang movie yun? Yung parang cyber attack. Anong movie yun? Yung kay Ethan Hawke. Si Julia Roberts? Oo. Teka, search ko nga yun. Ano bang title nun? Basta yung may scene doon nakakatakot yung mga Tesla car. Ay, oo. So, sobrang bilis nila sa walang driver. Yung pala, hinak yung pinaka-system nila sa taas. Oo. Kaya kusa silang umaandar. Anong title nun? Hanapin ko nga yung movie. Maganda rin yung movie na yun. Cyber Attack yun eh. Ethan Hawke, Netflix. Netflix movie yun. Ano nga ba? Mahaba yung title nun eh. Leave the World Behind. Ayun, Leave the World Behind. Sila Ethan Hawke. Yan. Si Julia Sobrang Roberts. fucked up na, nakakatakot yun. What if totoo yun? Nakakatakot yun. Yun nga yung yun yung delikado. Cyber attack. Nakakatakot yung cyber attack. Kaya parang hindi ka pwede mag-rely sa internet eh. Paano kung may nakaisip na gawin yun, di ba? Meron talaga. Lahat ng gadget mo fucked up. Pag lahat connected dun. Kailangan relyan ka talaga sa internet. Kasi siya, magiging weapon against you. Mag-weaponize yung Nakakatakot kaya pag naging fully weaponized ang internet. Actually nagsa-start na nga di ba? Nagsimula na. Sa propaganda pa lang eh. Tapos siyempre, maraming mga troll farm. Kaya ngayon, iniwasan ko na magre-reply kasi na-realize ko, parang mga troll farm. Mga rage baiter. Dati, natitrigger ako sa ganun. Nung dati pa, mga 2020, 2021. Nagalit ako nun, nagre-reply ako. Para akong gago. Looking back. Tsaka nitong last year lang, may mga sinagot-sagot ako eh. Kasi bobo talaga. Ang bobo talaga nung comment, kailangan mo i-correct. Tapos na-realize ko, hindi kaya rage baiter lang to. Tapos na-fall lang ako sa trap nila. Parang nanalo na sila na rin. Nga. The fact na nag-reply ka. Yun nga. Kasi nagawa na nila yung trabaho nila, yun lang. Tsaka malay mo, pala yan, mga matitinong tao pala yan. In real life, ganun. Yun lang talaga yung take nila sa buhay-buhay. Yun nga. Tsaka yung iba doon magagaling mag-English na pansin ko eh. Okay yung construction ng sentence. Hindi kasi may chat GPT na eh. Nga pala. AI! AI na naman. Utang inang AI yan. Nga. Tsaka tigil-tigilan na natin yung mga yung pag-appreciate sa mga taong magaling lang mag-English tapos bobo naman talaga. Hindi marunong. Yung walang critical thinking, magaling lang mag-English. Sure. Yung right. Alam mo yung mga bata ngayon, nakakatakot na yung accent nila. Bakit? Mga Lily in the Valley, like, I was like, literally like, gago? Ganun na silang magsalita. Batang Pinoy? Ay, may napanood akong video ito, sobrang cringe as in talaga. Tell me about it. How much is your baon for a week? My dad gave me 5,000 a week and I'm go to the nearest, what do you call that? A noodle shop there. There's a noodle shop around Makati. It's so good. Tapos I'm not liking this. Gusto ko siyang ganunin sa baba. Gusto ko siyang kutusan. Mamihan yun, tol. Mamihan. Alam mo, ewan ko pero Ganun na silang magsalita ngayon. Kaka-internet. Dude, I don't know about you pero ako nababother ako sa ganun. Ako din eh. Kasi this is alarming, putang ina. Lumaki ka sa Pinas pero hindi ka marunong mag-Tagalog.
nakakaintindi ka konti, pero Englishero ka talaga. I can speak a bit Tagalog, but the fuck? But in our household kasi my dad used to teach me English. Ganun na sila. Tapos the only word I know in Tagalog is sinigang because it's our ulam. The lumpia. Gago, hindi ko gusto to. Putang mo. I'm not liking this at all. This is terrifying. I mean, sige, may advantage. Yung mga college kids ngayon, mostly sa mga doon, panood ko lang sa internet na nakaraan So, nangyayari sa mundo. Hindi, kahit ako parang hindi ako fan nun eh. Parang something strange is going on. Kasi yung iba, colonial mentality. May mga parents na ganun eh. Yung iba naman, nagtrabaho lang abroad. Pagbalik dito, gusto nilang maging English-speaking mga anak nila para may advantage pag nag-abroad sila ulit. Hindi naman din Parang nasa anong pa rin yan Nasa logic mo pa rin yan Ewan ko, yun lang yung tingin kong nangyayari. Number of things as to why. Pero shit, man. Ang annoying nun. Nakaka-irita talaga. Hindi naman sila mukhang white. There's a nice, what do you call it, bro? The noodle shop around Makati. It's so good. It's only 1.15K. Dude, shut up. Shut up, you little shit. May isa pa akong bata na sarap kutusan sa mukha nagrarant about sa namalengke daw siya. Guys, kaya ako lang ba to? Nung namalengke ako, tinatanong ko si ate, magkano po to? Sabi niya sa akin, 50, 60, 60. Hindi ko alam yun. Dati pa yun. Tanga. Bobo. Yan, TikTok pa more. King ina mo ka. Yan ang problema. Yan ang magiging disadvantage nila kasi... Tawa ko 60. Walang 60. Tanga, 70 tsaka 60. Bobo. Parang nakita ako yun dati. Nagraran siya. Parang niraran niya yung kabobohan niya. Kaya nakakagalit. Guys, ba't ang bobo ko? Ba't di ko alam itong mga Tagalog words? Guys, ako lang ba to? Hindi, ikaw lang talaga yung bobong kilala ko. Tang-inang yan. Hindi, delikado yung mga yan kapag napunta sa mga lugar na, alam mo yun? Sa mga laylayan. Sa mga laylayan ng society. Delikado yan kasi pag narinig ka na nag-i-English, puta, mayaman to. O hold upin ko to. Guys, ako lang ba to? Dumaan ako sa anong tinatawag ng eskinita. Hindi ko alam kung ano yung eskinita. Pero sinaksak ako. Ayun guys, ang sakit nag-sting. Guys, dito pa meron pang isa. Kanina pa nagbo-blood yung flow Nagbo-blood yung flow. Gago. Hindi, yun nga, delikado rin yung ganun. Tsaka, ano ba talaga yung main reason kaya pinalaki nila yung mga anak nilang Englishero? Hindi ko alam sa insecurity sa buhay. Siguro, colonial mentality na iisip ko talaga dito primarily May napanood pa ako isa yung yung British pa. Yung sabi ng mom ko, para daw malaman mo yung worth mo, putang ina mo. Akala ko may sasabihin ka. Nakalimutan ko na kasi yung punchline Pero ganun siya, sabi ng mom ko, sabihin mo sa mom mo, tang ina mo. Gago ka. Kakabuisit Hindi, tingin ko parang below the belt na kaya tayo. Wala na akong paki. Wala na akong pakialam. You failed as parents. Tsaka kung mag-i-English ka ng ganyan, parang itapat mo naman sa muka. Okay. Parang kailangan sakto sa muka. Tsaka yung parang pa-fade na I was like, literally, putang ina mo. Yung mabilaukan ka sana mamaya. Yung literally na yan, nakaka-anuhin na siya. Kasi hindi na nila alam kung saan gagamitin yung word na yun. Pero spit sila ng spit. Kaya nga, hindi kasi ang word na literally, hindi siya fictional. Talagang reality yung sinasabi mo. Literally, I fell down the stairs. I literally shit in my pants. Ibig sabihin nun, tumahay ka talaga sa short mo. Hindi yan figuratively. Talagang tumahay ka sa short mo. Yun ang literally, kids. Hindi siya figure of speech. Yes. Yun. Hindi siya idiom, kung ano man. Hindi siya idiom, hindi siya layman's term or something. Hindi siya metaphor. Alam nyo ba yung layman's term? Yun nga, diba? Sila kasi, pag sasabihin nila yung literally, parang in reality, actually, doon nila tinutugma yung salitang literally. Kaya natitrigger ako minsan Parang, anong literally pinagsasabi nito mga to? Di ba para daw magtunog kang matalino? Tunog konyo. Magtunog konyo. I-translate mo on the spot yung sinasabi mo. Pero ito talaga, medyo agree ako dito. Yung accent, it kind of makes you a little bit
smarter. Konti lang. Kapag ganito yung accent hindi mo, yung ganyang accent. para kang gago, par. Pag ganyan yung accent, gusto kong sikuhin yung bibig. Sarap elbow strike sa bridge ng ilong. Gusto kong ihadukin yung bibig. Hadukin, ina mo. Kingin mo! Sure you're Pek mo burukit. Yun nga. Hindi, kapag madalas talaga ganito kapag English accent, o kaya, tawag dito, French accent, poshy pakinggan. Oo. Parang classy, pero pakinggan mo rin talaga yung actual na sinasabi. Doon mo malalaman na bobo. Minsan may scapegoat ka yung accent mo. Hindi, alam mo pag over excessively nag-i-English. Over excessively. Over na excessive pa. Diba? You're so redundancy, redundant. Tunog bobo to eh. Hindi, excessively. Kumbaga excessively nag-i-English, para ng tanga eh. Yung guys, have you heard the news? The balita ba? I'm so scared na parang natatakot na ako eh. Will you please shut the fuck up? In English na tinagalog. Ay, parang magtunog matalino ka, tatranslate mo on the spot yung sinasabi mo. Guys, nakita ko yung car kanina. He's so bilis, it's so fast. Ang bobo. I'm so stressed right now. Sobrang na-stress na talaga ako. Stress na talaga ako! Para tsaka yung magre-react ka ng ganun, para magtunog tanga ka ng matalino. I'm so stressed na, guys. Stress! Hindi, sometimes you get away with it nga. Yung may sa delivery na rin eh. sa delivery na rin. Tsaka tama ba, talagang may advantage daw yung mga taong attractive kumpara sa hindi naman attractive para makapasok ng work. May ganung factor. Sabi sa akin. May iba sir, ay mukha kasing mga criminal eh. Baka mo yung magnakaw dito sa office. Ayun nga. Yung judgmental na. Kasi naalala ko dati nung high school, may pumunta sa aming professor siya sa CEU. Parang naghahanap siya ng mga potentially mag-a-apply sa CEU. Na possible na estudyante for the next sem, for the next year. Parang pinopromote yung school nila na bago gusto nyo mag-enroll dito, marami kaming courses. Tapos basically na-advertise nila yung school nila sa mga schools all around the Philippines. Yung prof na yon from CAO, sabi niya, talagang minsan daw nire-require nila na mag-hire magpapasok ng estudyante good looking para sa mga courses like nursing, dentistry, or even doctorate. Actually, basically, sinasabi niya, kailangan namin din pogi para ma-exploit namin. Ewan ko lang. Hindi kasi ang reason naman niya, sabi lang niya to, daw, kasi pag may pasyente ka daw, minsan makakagaanan daw ng loob kapag maganda daw yung nurse na humarap or doktor. Oo. Pero sabi ko, parang messed up naman nun. That's the harsh reality, bro. Yun nga eh. Kaya pero ngayon puta, minsan papangitan na labanan eh. May palag ka na eh. Minsan nga kung sino yung pangit, yun pa masama ugali. Yun. Lalo sa mga Yan nga, sa mga mall or kung saan man, basta. Sa mga Sa mall, mga service na industry. Sa malls. Oo. Kaya sa MRT, sa LRT. Hindi kaya possibly dahil nga napunta sila doon dahil sa itsura din nila. Minsan naisipin mo rin yun eh. Kasi minsan sasabihin upfront, di ka kasi kagwapuan, di kita ma-hire. Minsan may ganun daw. Oo, pero may iba naman na nasa dinaan din sa credentials. Sa industry talaga napapasukan mo, ganun. Yung nga kapag nurse, doktor, o kaya minsan nga ka pa yata basta anything na kinalaman sa sa health services. Kailangan presentable. Presentable, mukhang malinis, maganda, gwapo. Kasama ata sa sa standard nila. Tsaka baka hindi lang doon, baka sa mga corporate offices nga rin ganun eh, diba? Hindi, ganun talaga. Minsan Pag minsan pogi. ginajudge nila sa resume na, uy, may tsura. Tapos babasaan yung resume. Ay, wala. Konti lang yung experience. Pero meron naman, hire mo na yan, pogi. Ganun. Kaya maganda eh. Na-witness mo to? Oo. Shit. Totoo nga. Gago. tapos hindi rin tatagal yung hinar nila kasi may ugali pala. Ganun. Oo. Minsan bitch pala. Tapos minsan hinaharas ng ibang kasama kaya umaalis kasi natatreten. Yun nga yung Yun yung downside naman pag attractive ka. Oo. Pag babae ka lalo. May kumag na hahabol sa'yo, haharasin ka. Kapag male-dominated space, ayun. Mostly pa naman sa corporate, mga simp. Oo nga, actually. Parang kapos na kapos sa
Oh. Ang inang yan. Oo nga, parang uhaw. Parang ano ba? Yan Keep nga. it to your pants. Di naman kalakihan yan. Ayun nga, if you're good looking, bless you. If you're Ano not, yan? bless you then. Being good looking yata parang double-edged sword eh. Parang ganun. That's a good way to end it. Yun, thanks for listening, everybody. We'll be back soon, hopefully. And bye-bye. Bye. Like sugar on my tongue. Like sugar on my tongue.